Magandang hapon po sa lahat. Binubuksan na po natin ang unang hindi karaniwang pagpupulong ng Sangguniang Bayan. Sa pamamagitan ng kapoy pinagkaloob sa akin ng Republika ng Pilipinas bilang kalumpunong bayan, ay tinatawag ko ng kaisa ng isang hindi karaniwang pagpupulong ng Sangguniang Bayan ng Silang Cavite. Ginagalang na pagulo ng Sangguniang Kabataan Anlin Bation, marinig po bang pangunahan ng ating panalangin? Isang magandang hapon po sa ating lahat. Tayo po ay tumungo at dapat Panginoon, maraming salamat po sa binigay niyong panibagong buhay sa bawat isa. Maraming salamat po dahil binigay niyo po kami ng pagkakataon na makasama po ang aming mga mahal sa buhay at mapaglingkod po sa bayan ng Silang. Sana po ay tulungan niyo po kami na makaraos at matapos na po nawa ang pandemic na ito at para po bumalik na po sa kaayusan ang buhay ng din po namin sa inyo ng patnubay ang bawat frontliner po na tumutulong at humaharap sa pandemic na ito. Nawa po ay bigyan niyo po sila ng katalinuhan, ng tatag ng katawan, ng tatag ng isipan at tatag ng puso para po ipagpatuloy ang paglilingkod sa mamamayan. Kayo na rin po sana ang gumabay sa bawat doktor na humaharap po sa mga pasyenteng may COVID. Nawa po ay malampasan po namin ito ng kumakapit at nananalig po sa inyong kapangyarihan at alam po namin na hindi niyo po kami pababayaan, lalo na po ang bayan ng Silang. Lahat po ito ay samot dalangin namin sa inyong mahal na pangalan. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. 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 Salamat po. Dadako na po tayo sa mga paksang tatalakayin sa unang pagbasa, Ginong Kalihim. Ano po ang paksang tatalakayin sa unang pagbasa? Vice roll call po muna tayo. Pasensya po. Dadako na po tayo sa pagtawag sa pangalan ng makagawad. Ginong Kalihim, banggit po niyo sa isa ang pangalan ng makagawad. Iginagalang Ronilo Donesa. Narito po. Iginagalang Alan Tolentino. Iginagalang Mark Anthony Toledo. Narito po. Iginagalang Ferdinand Amutan. Iginagalang Perpetuo Lisinganyo. Narito po. Iginagalang Catherine Tirona. Narito po. Iginagalang Luciano De Jesus Jr. Iginagalang Nestor Patawe. Narito po. Iginagalang Domingo Ortega. Iginagalang Anlin Bation. Narito po. Meron po tayong siyam na konsyal na kasama ngayon sa teleconference. Sa pagpapatibay ng ating kalihim ng kasapuan ng ating bilang ay formal na po nating binubuksan ang isang hindi karaniwang pagpupulong ng Sangguniang Bayan ng Silang. Dadako na po tayo sa mga paksang tatalakayin. Ginong Kalihim, ano-ano po ang mga paksang tatalakayin sa ating pagpupulong? Sa mga paksang tatalakayin, dumako po tayo sa liham mula sa ating punong bayan. Number 1, a letter addressed to the Sangguniang Bayan through Honorable Adel Paul Garcia Vilamite, Vice Mayor, from Honorable Socorro Rosario Poblete, Municipal Mayor, requesting for a special session on the ordinance on curfew and social distancing. Itinatalaga po natin sa lupon sa kapayapaan, kaayusan at pampublikong kaligtasan. Dadako na po tayo sa pag-uulat ng lupon. May lupon po bang handang mag-ulat sa ating pagpupulong? Wala po tayo nakatalang ulat ng lupon. Dadako na po tayo sa nakatakdang gawain. Ano po nakatakdang gawain sa ating pagpupulong? Sa nakatakdang gawain, una, panukalang kautusan bilang Poblete Vilamide, Kadil-12, Serye 2020, iniaklan ni Ginagalang Perpetuo Lisinganyo, tagapamuno lupon sa kapayapaan, kaayusan at pampublikong kaligtasan. Isang kautusan na nagsususog
sa kautusan bilang Poblete Bilamide Kawalo, Serie 2020 para sa implementasyon ng calibrated quarantine operations sa munisipalidad ng Silang, alinsunod hayag at polisiya ng tulong panlalawigan, iginagalang Juanito Victor C. Remulla Jr. kaugnay ng tigil ganap ng COVID-19 pandemic. Ngayon naman po ay inaatasan po natin ang ating kalihim na basahin ng katawan ng panukalang kautusan. Isang kautusan, panukalang kautusan bilang Poblete Bilamide K-12, Serie 2020, tiniakda ni ginagalang Perpetuo Disenganyo, tagapamuno lupon sa kapayapaan, kaayusan, pampublikong kaligtasan. Isang kautusan na nagsususog sa kautusan bilang Poblete Bilamide Serie 2020, Poblete Bilamide Kawalo, Serie 2020 para sa implementasyon ng calibrated quarantine operations sa munisipalidad ng Silang, alinsunod sa pahayag at polisiya ng tulong lalawigan, iginagalang Juanito Victor C. Remulla Jr. kaugnay ng pagpigil sa paglaganap ng COVID-19 pandemic. Sapagkat ang punong lalawigan ng Cavite ay nagpahayag na inilalagay ang buong lalawigan ng Cavite sa ilalim ng calibrated quarantine operations na nagtatakda ng mga panuntunan ng naaayon sa mga katakdaan at alituntunin na ipinalabas ng IATF sa pagpapatupad ng Enhanced Community Quarantine. Sapagkat nagpalabas ng atas tagapagpaganap bilang 54, Serye 2020 for Executive Order No. 54, Series of 2020, ang punong bayan, iginagalang Socorro Rosario F. Poblete, upang makaangkop sa implementasyon ng quarantine operations sa nasasakupan ng munisipalidad ng Silang. Sapagkat ang Sangguniang Bayan ay nagpatibay ng kautusan bilang Poblete Bilamide Kawalo noong 18 ng Marso 2020, ang kautusan para sa pagtataguyod ng kalusugan at kaligtasan laban sa COVID-19 sa munisipalidad ng Silang, Cavite. Ngayon, sa makatwid, sa mungkahay ni ginagalang Perpetuo T. Disenganyo, ay tinatadhana na Sangguniang Bayan ng Silang ang mga sumusunod na may bisa ng batas, organisasyon, pamagat. Ang kautusang bayang ito ay tatawaging ordinansa para sa implementasyon ng calibrated quarantine operations. Ikalawang seksyon, sinususugan ang seksyon ng kautusan bilang Poblete Bilamide Kawalo, Serie 2020 at ito ay papalitan ng 2.1 curfew. Ipatutupad ang curfew sa buong jurisdiksyon ng munisipalidad ng Silang sa loob ng 24 oras hanggang sa nakasailalim ang lalawigan sa Enhanced Community Quarantine. Ipagbabawal ang pagtigil o pamamalagi sa labas ng nasasakupan ng bahay o bakuran sa mga lansangan at mga pampublikong lugar. Ang pagtakbo, paglalakad, sumba, ehersisyo at anumang aktibidad ay mahigpit na pinagbabawal sa labas ng nasasakupan ng sariling tahanan o bakuran. Hindi kabilang sa curfew ang mga sumusunod. Tatlan na nakapangalan sa may dala nito ay papayagan mula alas 5 ng umaga hanggang alas 6 ng hapon. Frontliners, kasama ang mga kawani ng lokal na pamahalaan na naka-duty, mga volunteer sa kondisyon na sila ay may mga ID habang gumagampan ng mga gawain. Food, palengke, grocery, talipapa, supermarket, sa kondisyon na ito ang kanilang gawain. Empleyado ng bangko. Iba pang serbisyong pampinansyal, halimbawa, remittance, bayad center, at iba pa. Relief operations. Mga opisyales, manggagawa, kawani ng establementong pangnegosyo, kasama ng mga empleyado ng PESA o
o mga organisasyon na pinapahintulutan na mag-operate sa ilalim ng mga panuntunan ng IATF sa kondisyon na dala nila ang Certificate of Employment, IATF ID at o Company ID. Lahat ng mga titira sa pamilyang silang o mga talipapa sa barangay ay kinakailangang magsuot ng kanilang mga validated ID at market pass na ibinigay ng munisipalidad ng nagtitinda. Ikatatlong seksyon, sinususugan ang Section 7 ng Kautusan bilang Poblative Bilamide Kawalo, Sere 2020 o Social Distancing, at ito ay tagan ng subsection na magiging Section 7.2, Social Distancing sa mga sasakyan. 3.1, delivery truck, isang driver at 2 pahinante o katulong. 2, SUV, pick-up, sedan, maximum na 4 na pasahero kasama na driver. 3.3, motorcycle, isa lamang ang pinahihintulutang sakay. Responsibilidad ng magulang. Kung ang lalabag sa kautusan nito ay isang minoridad, ang nananagot sa kaparusahan multa o ilalim ng Section 5 ay ang mga magulang o sino man na gumagamit bilang magulang o guardian ng nasabing minor de edad na nakatagana sa kautusan bilang Poblative Bilamide 11 Serye 2016 o ang Kodigo ng Responsibilidad ng mga magulang sa munisipalidad ng Silang. Dagdag pa ang program para sa mga ayon sa Batas Republika bilang 9,404. Ikatlong seksyon, mga kaparusahan. 5.1, ang sa kautosang bayan ito ay papatawa ng mga sumusunod. 5.1.1, unang beses na paglabag, 1,000 piso. 5.1.2, ikalawang beses na paglabag, 1,500 pesos. 5.1.3, ikatlo, mga sumusunod na paglabag, 2,500 pesos. 5.1.4, kung walang kakayahang magmulta ang mga lumabag, maaari ng community service na katumbas ng 1 araw na serbisyo sa bawat 500 pisong multa. Section 6, pagkakahiwalay ng mga probisyon. Kung mayroong probisyon sa loob ng ordinansang ito o ang paglalapat ng probisyon sa sinumang tao o pangyayari ay idedeklarang labag sa konstitusyon o alimbang batas, hindi maapektuhan ng desisyon ang kabuuan ng kautusan o kahit anong parte maliban sa parteng idineklarang labag sa batas. Ikapitong seksyon, pagpapawalang bisa. Ang lahat ng probisyon ng pambayang ordinansa na ito, mga kautusan o regulasyon na hindi naaayon dito ay binabago, inaanyandahan at o pinapawalang bisa ayon sa pagkakasaad. Ikawalong seksyon, pagkakabisa. Ang kautusan nito ay magkakabisa matapos na ito ay pagtibayin. Lagda, iginagalang perpetuity disenganyo, tagapamuno, lupon sa kapayapaan, kaayusan at publiko at ligtasan. Maraming po salamat. Ngayon naman ay pakinggan po natin ang talumpati ng tagapagsulong ng panukalang ito. Magandang hapon po, Nangungulong Pinuno. Ganon din sa ating mga kasama po sa sanggunian. Magandang hapon po sa inyong lahat. Tayo po ay pumapasok sa panibagong extension ng Enhanced Community Quarantine mula sa araw na ito. Ika-1 ng Mayo at ito ay tatagal hanggang 15 ng Mayo. 2 Mayo 2020.
Malaki na ang pinsala na dulot ng COVID-19 sa ating mga mamamayan, maging sa ekonomiya ng ating bayan, ng ating lalawigan at ng buong bansa. Hangad nating lahat ang mabilisang pagpapababa ng bilang ng biktima ng COVID-19 kung hindi man natin maalis agad. Ang ibang lalawigan ay naideklarang general community quarantine, samantalang ang Cavite ay nananatili pa rin sa ECQ. Nais na natin sumulong at makapunta sa new normal na pamumuhay. Ang ating punong lalawigan ay ginagalang Juanito Victor C. Remulla Jr. ay nagpahayag na inilalagay ang buong lalawigan ng Cavite sa ilalim ng calibrated quarantine operation, kung saan nagtatakda ng mga pantunan ng naaayon sa mga katakdaan at alituntunin na ipinalabas ng IATF sa pagpapatupad ng Enhanced Community Quarantine. Kasama na dito ang pagsasailalim ng buong lalawigan ng Cavite sa 24 na oras curfew upang maiwasan at mabawasan ang pagkalat ng COVID-19. Nang sa gayon ay mapadako tayo sa new normal. Nagpalabas ng atas ang tagapagpaganap bilang 54 serye 2020. Executive Order number 54. Ang punong bayan iginagalang Socorro Rosario F. Poblete upang makaangkop sa implementasyon ng calibrated quarantine operation sa nasasakupan ng munisipalidad ng Silang. Ang ating punong bayan ay ginagalang Socorro Rosario F. Poblete ay nagpahatid ng liham sa ating kapulungang sangguniang bayan ng Silang upang humiling ng isang ordinansa na maglalagay sa buong munisipalidad ng Silang sa ilalim ng 24 na oras na curfew bilang pagsuporta sa pahayag at pulisiya ng ating mahal na gobernador. Dagdag po dito ay hiniling din ng ating punong bayan ang isang ordinansa kaugnay ng social distancing, partikular sa loob ng isang sasakyan. Ang isang executive order ay walang pwersa at bisa ng isang batas, kaya kinakailangan nating magpatibay ng ordinansa nang sa gayon ito ay magkaroon ng bisang isang batas. Tayo po ay nagpapatibay ng kautusan bilang Poblete Bilamide Ikawalo noong 18 ng Marso 2020. Ang kautusan para sa pagtataguyod ng kalusugan at kaligtasan laban sa COVID-19 sa munisipalidad ng Silang, Cavite, kung saan nakapaloob na sa ordinansang ito ang mga kahilingan ng ating punong bayan. Subalit nakasaad ay 8, ika-8 at ika-5 lamang ng ang nakalagay na curfew sa section 6 at sa section 7 ukol sa social distancing ay walang nakasaad ukol sa social distancing sa mga sasakyan. Kaya ito po ay atin lamang pong sususugan ang kautusan bilang Poblete Bilamide Ikawalo. Nais ko din po na ilinaw na kung sakali ang lalabag sa kautusan ay isang minor de edad, ang mananagot sa kaparusahan ay mga magulang o sino man na gumagampan bilang magulang o guardian ng nasabing minor de edad na nakatadhana na sa kautusan bilang Poblete Bilamide 11, serye 2019 o kodigo ng responsibilidad ng mga magulang sa munisipalidad ng Silang. Dagdag pa ang programang intervention para sa mga minor de edad ng naaayon sa Batas Republika 9344. Kaya para po sa mabilis na nating maabot ang new normal na pamumuhay ay makapag-umpisa na tayong mag-recover at magsimula ng ating pagbangon at pagsulong ay pagtibayin natin ang panukalang kautusan bilang Poblete Bilamide 12. Maraming salamat po. Marami pong salamat. Dadako na tayo sa talakayan.
Meron ho bang nais magbigay ng katanungan tungkol sa binasang panukala at ipaniliwanag ni ginagalang na Konsehal Perpetuo Disenganyo? Ang ating ginagalang na Konsehal, Mark Pangulong Anthony. Pinuno. Yes po. Ito po'y katanungan paglilinaw lamang po. Ito po sa Section 2, letter A, sa 2.1, letter A, ang mga nagtataglay ng quarantine pass na nakapangalan sa may dala nito ang siyang papayagan. Ano po? Ito po sa mga quarantine pass na ni-release po natin, nakalagay po doon name of household. Ano po? Kalimitan po ang napalagay doon is pangalan ng padre de pamilya o yung head of the family. Ano? So yun, siya lamang po ba ang may karapatang lumabas ng bahay na hawak po iyon? At karugtong pong tanong doon, kung sakali po halimbawa sa hindi inaasang pagkakataon ay yan pong nakapangalan dyan o yung padre de pamilya ay may karandamang iniinda. Halimbawa po, may bali sa paa na hindi siya makakalabas sa bahay. Hindi ba niya pwedeng ipagamit yung quarantine pass na yun sa kanyang asawa o sa kanyang legal na anak upang siya ang makabili ng mga pagkain? Dahil po, nakalagay naman doon ay name of household. Hindi po name of person ang binabanggit po doon sa ating quarantine pass. Household po, ibig sabihin po, sambayanan. Hindi po name of person o holder. Ano po ba ang maitutugon po natin paglilinaw doon po sa akin nabanggit po. Sa halimbawa, meron po kasi nagtatanong sa akin at karamihan po ng mga kababayan natin na yan din ang katanungan ng karamihan. Salamat po. Ano po ang may tutugon ng nagpanukala? Magandang hapon po. Napakaganda po ng katanungan ng ating ginagalang na Konsehal Matt Toledo. Yung pong nabanggit ninyo na tama po yun, na yung pong nakapangalan sa quarantine pass, siya po lamang ang nararapat na lumabas. Ngunit kung sa pagkakataon na magkakaroon po ng depresya o magkakaroon ng karamdaman, pwede naman pong pumunta sa barangay, magpagawa ng certificate sa barangay chairman. O kung di po, papaltan niya yung, kung talagang may karamdaman, papaltan po niya yung quarantine pass. Yun po ang, para po hindi magka-problema ang atang mga kababayan, yun po ang nararapat. Kung hindi man mapapaltan, magpagawa lang po ng certification sa punong barangay. Ginagalang na tagapangulo. Maring Ginagalang na tagapangulo. Daglang. Ronnie Lodonesa. Ang ginagawa po, para karagdagang paliwanag po ng ating pong ginagalang na Konsehal Pepeng Disenganyo. Kapag po may mga sakit, yung may mga hawak po ng quarantine pass, tama po, napupunta po sila sa barangay captain. Pagkatapos po, papalitan mismo nila yung pangalan po, ibabalidate po, yung pipirmahan po ulit ng ating pong barangay captain, yung binura na kanilang pangalan para mapalitan ng susunod pong gagamit. Yun po ang malimit ko pong nakikitang ginagawa dito po sa mga barangay. Yun lang po. Meron po bang nais magbigay ng katanungan? Ang ating ginagalang ng Konsehal Ferdinand Namutan. Salamat po, Nangungulong Pinuno. At tatanong ko po lang, nabanggit po kanina na yung tukol po sa mga sasakyan at sa mga sakay, yung po bang nabanggit yung po motorcycle ay papaano po yung tricycle? Kasi po sa motorcycle po, isa lang po ang sakay. Paano po yung po tricycle na? Ano po may tutugon ng ating ginagalang na Konsehal Perpetuo Disenganyo? Magandang hapon po muli. Isang magandang hapon sa inyo lahat at maganda rin po ang katanungan ng ating ginagalang na Konsehal Perde Amutan. Yung po tungkol sa tricycle, kaya nga po pinagbabawal ngayon yung mamasada para maiwasan na po yung pagsakay-sakay sa tricycle at bawal din po yung umangkas sila. Kung bawal ang umangkas sa motor, lalong-lalo na din po sa tricycle. Kaya po yung pagbiyahe ng ating mga tricycle ngayon ay pinagbabawal para po maiwasan yung pagkakadikit-dikit. Kasi wala nga pong 1 metrong layo ng driver at saka ng pasahero ng tricycle. Meron po bang nais magbigay ng katanungan? Ang ating ginagalang ng Pinuno.
Bay. Yes po. Mari po kayo Ano magpatuloy. po? Saan ho natin kaya i-categorize yung may mga nagtanong din po sa akin, yung pong mga poultry feed supply, ano po? Kasi po, ano ho ba raw sila magsasara o ano kasi hindi ho sila nakalagay rito. Hindi na banggit kung saan pong category sila po pwede. Right? Ano po ang may tutugon ng tagapagsulong ng panukala? Sa akin po, sa akin. Yes po. Medyo choppy po kasi yung sinabi ni Kusel Ronnie. Pari Pwede po pong ulit. ng ating ginagala ng Consul Ronnie Lodonesa ang kanyang katanungan. Ginagala na tagapangulo at saka po sa may akda. Gusto ko lang pong mailaman kung saan natin i-categorize yung mga feed supplies, ano po yung agricultural poultry supplies. At guys, magandang hapon po, Nangungulong Pinuno. Hindi po ba yan is transportasyon? Kasi po gawa ng sasakyan, mga sasakyan? Hindi, tindahan po, tindahan. Mga tindahan po ng mga poultry supply, yung mga feeds. Meron ho bang nais magbigay pa ng kuro-kuro tungkol sa binuksang paksa ng ating ginagala ng Consul Ronnie Lodonesa, ang ating kagalang-galang na konsehal, Mark Anthony Toledo. Nangulong Pinuno, maraming salamat po. Magandang hapon po sa inyo lahat. Regarding po dyan sa inyong katanungan ng ating ginagalang Ronnie Lodonesa, yan po mga primary na pangangailangan po, nabibilang po yan sa agriculture. Yan pong mga supplies po. So yan po ay nananatiling bukas para po pagkain yan. At regarding naman sa transportasyon ho ng mga agricultural products, o medyo halimbawa galing po sa mga ibang lugar, sila po ay may mga travel pass na kinukuha mula po sa DA ng kanilang mga munisipyo para makabiyahe. Pero kung katanungan niyo po ay sa mga tindahan, sila po ay pinapayagan naman magpass dahil yan po ay ang mga poultry supply ay parte po yan ng agrikultura natin. At ang agrikultura po ay hindi po natin isinasara dahil po ay sustainability po yan sa pangangailangan nating agrikultura. Nangungulong Pinuno. Yes po, mari po kayo magpatuloy. Kung ganun po, iminumungkahi ko po ng ating pong idagdag ang ating pong agricultural or poultry supply store dito po sa ating hindi kabilang sa curfew ng mga sumusunod. Magdedeklara po muna tayo ng 1 minutong paghimpil. Yeah. Pitching, na-record na ba tayo? Opo. Okay. Meron ho bang nais magmungkahi? Ginagala ng konsehal, Ronnie Lodonesa. Ginagalang na tagapangulo. Gusto ko pong imungkahi na kala po natin yung organisasyon o negosyo na pinahihintulutan ng IFTF. Pinangalawahan, ginagala ng konsehal, Perpetuo Disenganyo, ang lahat ng sumasang-ayon sa natura mungkahi ay mangyari magtaas po ng kanang-kanang kamay. Ang lahat po ng konsehal, nagtaas ng kanilang kanang kamay. Kaya naman ay pinagtitibay ang naturang pagsusunod. Meron po hubang nais magmungkahi. Ang ating ginagala ng konsehal, Mark Anthony Toledo. Nangulong Pinuno, bilang pinuno po ng lupon ng agrikultura, gusto ko pong imungkahi na maisama po dito po sa ating panukalang kautusan na ito ang na mahintulutan po natin ang ating mga magsasaka o magbubukid na nagtatrabaho po sa kanilang mga sakahan. Dahil ito naman po ay pinapahintulutan ng ating nasyonal na pamahalaan, ay sana po maisama po natin sila na magkaroon po ng exemption at sila po ay makalabas sa kanilang bahay upang makapunta sa kanilang mga pinagsasakahan. Pero kaakibat po nito, kailangan po nilang kumuha ng sertipiko mula po sa kanilang pamahalaang barangay na nagpapatunay na sila po ay talagang mga magsasaka at may mga lupang sinasaka at nagtatrabaho sa isang sakahan. Ginagala ng konsehal, Ronnie Lodonesa, ang lahat ng sumasang-ayon sa natura mungkahi ay mangyari magtaas po ng kanang-kanang kamay.
konsyal ay nagtaas ng kanilang kanang kamay. Pinagtitibay po natin ang naturang mungkahi. Meron po hubang nais magsusog? Ang ating Ginagala ng pangalan ng pinuno. konsyal, Nestor Patawe. Ginagala na ang Anong Pinuno, minumungkahit ko po na sa bahagi po ng ating mga frontliners na higit 4 lamang po ang maaaring dumuti sa bawat checkpoint po ng ating barangay. Pinangalawahan, ginagala ng Konsel Alan Tolentino, ang lahat ng sumasang-ayon sa naturang mungkahi ay mangyaring magtaas po ng kanang-kanang kamay. Ang lahat po ng konsyal ay nagtaas ng kanilang kanang kamay. Kaya naman ay pinagtitibay natin ang naturang pagsusok. Meron po hubang nais magmungkahi? Kung wala na, ano po ang huling mungkahi ng tagapagsulong ng panukala? Minumungkahi ko po na pagtulungan natin na pagtibayin ang panukalang kautusan bilang Poblete Bilamide 12. Pinangalawahan, ginagalang na Konsehal Ronilo Donesa, ang lahat ng sumasang-ayon sa naturang mungkahi ay mangyari magtaas po ng kanang-kanang kamay. Ang lahat po ng konsyal ay nagtaas ng kanilang kanang kamay. Kaya naman po ay ating pong pinagtitibay sa ikalawang pagbasa ang panukalang kautusan bilang Poblete Bilamide 22. Meron pa po ba tayong taknang gawain? 22. 12 guys. 12. 12. Okay. Isa po pagkatama, pinagtitibay po natin ang panukalang kautusan bilang Poblete Bilamide 12. Meron pa ho ba tayong takdang gawain, Ginong Kalihim? Wala na po tayong nakatala sa mga nakatakdang gawain. Ganun pa man, may mungkahi ang ating ginagalang na Konsehal Perpetuo Disenganyo. Maaari po kayo magpatuloy. Sandali lang po. Sandali lang po. Ginoong Nangungulong Pinuno, iminumungkahi ko po na ilihis ang kayusan at pulong upang pagtibayin sa ikatlo at huling pagbasa ang panukalang kautusan bilang Poblete Bilamide 12. Pinangalawahan, ginagalang na Konsehal, Pangulo ng Sangguniang Kabataan, Andin Bation, ang lahat ng sumasang-ayon sa naturang mungkahi ay mangyari magtaas po ng kanang-kanang kamay. Ang lahat po ng konsyal ay nagtaas ng kanilang kanang kamay. Kaya naman ay atin pong inililihis ang ating mga lituntunin upang bigyan daan ng pagbasa sa naturang panukala. Ginong Kalihim, pakibasa po ninyong pamagat at may akda ng panukalang kautusan. Kautusan bilang Poblete Bilamide 12, Serye 2020, iniakda ni ginagalang Perpetuo Disenganyo, tagapamuno sa kapayapaan, kaayusan at pampublikong kaligtasan. Isang kautusan na nagsususog sa kautusan bilang Poblete Bilamide 8, Serye 2020 para sa implementasyon ng calibrated quarantine operation sa munisipalidad ng Silang, alinsunod sa kahayag at polisiya ng punong lalawigan, iginagalang Juanito Victor C. Remulla Jr., kaugnay ng pagpigil sa paglaganap ng COVID-19 pandemic. Ano po ang mungkahi ng tagapagsulong ng panukala? Minumungkahi ko po na pagtibayin sa ikatlong pagbasa ang kautusan bilang Poblete Bilamide 12. Pinangalawahan, ginagalang na Konsehal Mark Anthony Toledo, ang lahat ng sumasang-ayon sa naturang mungkahi ay mangyari magtaas po ng kanang-kanang kamay. Ang lahat po ng konsyal ay nagtaas ng kanilang kanang kamay. Kaya naman ay pinagtitibay po natin ang panukalang kautusan bilang Poblete Bilamide 12 sa ikatlo't huling pagbasa. Meron po hubang nais magbungkahi? Ang ating ginagala ng Konsehal Perpetuo Disenganyo. Ginoong Nangungulong Pinuno, minumungkahi ko po na ibalik sa kaayusan ng ating pulong. Pinangalawahan ay ginagala ng Konsehal Alan Tolentino, ang lahat ng sumasang-ayon sa naturang mungkahi ay mangyari magtaas po ng kanang-kanang kamay. Ang lahat po ng konsyal ay nagtaas ng kanilang kanang kamay. Kaya naman ay atin na pong binabalik ang ating mga lituntunin. Darako na po tayo sa patalastas. Meron ho bang nais magpatalastas? Ang ating ginagala ng Konsehal Perpetuo Disenganyo. Magandang hapon po, Nangungulong Pinuno. Isang paalala po sa ating mga kapitan na
ang bantayan pong maigi ang mga kanayom nang sa ganun po ay maiwasan ang yung paglabas at maiwasan ang pagkakaroon ng problema ng mga kabarangay at ng mamamayan ng silang nang sa ganon ay hindi sila lumabag sa batas at hindi magkaroon ng asikasuhin ng mga namumuno sa mga barangay. Yun lamang po at magandang hapon po. Salamat po. Meron po nais magpatalastas ang ating ginagalan na Pangulo ng Sangguniang Kabataan, Anlin Bation. SK? Yes po. Hindi po ito isang panlalastas, ngunit ito po ay isang pagbati po sa lahat po ng manggagawa na sa ating pong bayan dahil ngayon po ay Labor Day. And isang pagbati din po sa lahat po ng ating kasamahan, lalo na po kayo nangungulong pinuno dahil ginagampanan po natin ang ating mga trabaho sa abot ng ating makakaya. Lalo-lalo na po sa mga frontliners natin na humaharap po sa pandemic na ito. So, isang pagpapasalamat sa lahat. Happy Labor Day po sa ating lahat. Mabuhay po ang mga manggagawa katulad natin. Okay po, dahil po dyan, ano na po ang mungkahi ng ng pinuno ng lupuan ng mga patakaran at talituntunin? Nangungulong pinuno, yaman din lang po at wala na tayong pagtatalakayan sa ating di pangkaraniwang pagpupulong. Minumuhahay ko po ang pagtindig o ang pagtatapos ng ating pulong. Pinangalawahan, iginagalang na Konsehal Nestor Patawe, ang lahat ng sumasang-ayon sa natura mungkahi mangyaring magtaas po ng kanang-kanang kamay. Ang lahat po ng konsehal ay nagtaas ang kanilang kanang kamay. Kaya naman po ay atin na pong tinitindig ang ikaunang hindi karaniwang pagpupulong ng Sangguniang Bayan sa ganap na 3:18 ng hapon. Marami pong salamat. Mabuhay po tayong lahat. Okay.